Open our eyes, Lord. We want to see Jesus, to reach out and touch Him and say that we love Him. Amen. Open our ears, Lord, and help us to Amen, Lord. listen. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. Amen. Hallelujah. Open our eyes, open our ears, sapagkat nais ka naming mapakinggan, Panginoon. Nais ka naming makita sa umagang ito na Ikaw ang gumagawa sa aming kalagitnaan. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Tayo po ay yumuko, minsan pa, manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, purihin ang iyong banal na pangalan. Salamat po sa umagang ito, sa muli na pribilehiyo na pinagkaloob mo po sa bawat isa amin. Salamat po sa kalakasan, salamat po sa malinaw na pag-iisip, salamat po sa mainam na pangangatawan ng bawat isa amin. O Lord, salamat po sa iyong pangunguna, salamat po sa paggabay na dinala mo po muli ang aming paa patungo sa dakong ito para kami po ay magkatipon sang tanda, Panginoong Diyos, na kami ay meron ng pag-ibig na nagmumula sa iyo. Na ito'y ginagawa namin ang lahat ng ito para ikaw din naman, Panginoon, ay mahalin sapagkat ikaw ang unang nagmahal sa bawat isa amin. Ikaw ang nagturo nito, Panginoon, at hayaan nawa na lahat ng tinuturo mo sa amin ay unti-unti na gawin namin sa aming mga buhay, Panginoon. Sapagkat tunay nga, Diyos, ng pinakamataas na uri ng pagsamba ay ang pagsunod, Panginoon. Kaya hayaan nawa ng bawat isa amin ay makasunod sa bagay na nais mo. Sapagkat anumang gaganda ng pangaral pagtuturo kung walang pusong nabubuksan, Panginoon. O Diyos, tila baga napakahirap na gawin ang iyong kalooban. Kaya buksan mo po ang puso ng bawat isa amin. At gayon din naman, Panginoon, kung magagawa po namin ang aming mga pagkakamali at pagkakasala ay may dulog namin sa umagang ito. Marahil kanina ay nadulog na namin ito, Panginoon, at muli sa oras na ito. Kung meron ka pa na nakita at meron pang mga bagay sa aming mga puso, Panginoon Diyos, na mga bagay na hindi tama, hindi matuwid, O Lord, siya sa atin mo ang puso ng bawat isa amin. Kagaya ng awit ni David, Panginoon, search me, cleanse me, Panginoon, try me, Panginoon. At nawa mangyari po sa oras na ito, na habang pinapakinggan ang iyong mga salita at pinapahayag, Panginoon, kagaya ng sinabi na mensahe sa uling mga araw na ito, may tanim nawa ang iyong salita sa isang malinis na lupa, Panginoon, sa isang matabang lupa na kung saan ito ay tutubo, ito ay lalago at masusukat, Panginoon. Hallelujah, kung ano ang lalim, kung ano ang lawak, kung ano ang taas. At inuawa, Panginoon, ay magbunga. Hallelujah, sa kapanahunan na aming kinabubuhayan, Panginoon. Kaya't nawa, patuloy ka, Panginoon, na mangusap, patuloy ka na magpahayag. Hallelujah, ang iyong salita na nakasulat sa banal na kasulatan na ipahayag ng napakaraming mga tao sa pamamagitan ng inspirasyon mo, Panginoon. Hallelujah, ito nawa muli, Panginoon, ay mangyari sa aming kalagitnaan, Panginoon. Kaya, O Diyos, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang munting pangaral na ito. Ikaw nawa ang mag-expound, ikaw ang magturo, ikaw ang magpahayag. Hallelujah, ikaw ang bigay, Panginoong Diyos, ng vision sa bawat isa amin. Magbigay ng kaunawaan. Hallelujah, sa umagang ito. Kaya, O Diyos, sa iyo po namin ito pinagkakatiwala. Sa iyo po namin ito binabalik, Panginoon, sa tanging hiling, sa pangalan mo po, aming Panginoong Kristo Jesus. Again, we say Amen. Amen. Ating palakpakan, ating Panginoon. Amen. At inayaw ko po ang bawat isa na basahin ang ating teksto. Amen.
sa Luke chapter 15. Amen. Sabi rito mga kapatid, from verse 11 to 16 at 25 to 30. So, sa inyong mga e-sword, meron po yung title. At sabi rito mga kapatid, sa Tagalog ko babasahin. Sa Luke chapter 15, verse 11, sabi rito, sinabi niya, may isang tao na may 2 anak na lalaki. At sinabi sa kanyang ama, so ito na yung anak na nangungusap sa kanyang ama, at sinabi sa kanyang ama ng bunso, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanang nauukol sa akin. At binahagi niya sa kanila ang kanyang pagkabuhay. At hindi nakaraan ng maraming araw, ay tinipong lahat ng anak na bunso ang ganang kaniya, at naglakbay sa isang malayong lupain, at do'y inaksaya ang kanyang kabuhayan sa palunging pamumuhay. At ang magugol na niyang lahat ay nagkaroon ng isang malaking kagutom sa lupaing iyon, at siya ay nagpasimulang mangailangan. Verse 15, at pumaroon siya at nakisama sa isa sa mga mamamayan sa lupaing iyon, at sinugo niya siya sa kanyang mga parang upang magpakain ng mga baboy. At ibig sana niyang mabusog ang kanyang tiyan ng mga ipa na kinakain ng mga baboy, at walang taong magbigay sa kanya. So ito po yung naging kalagayan ng ng bunsong anak, mga kapatid, doon sa 2 anak ng taong ito. So yan po muna, from verse 25 naman tayo. Tingnan naman natin yung isa pa na anak ng taong ito. Nasa bukid nga ang anak niyang panganay, at nang siya'y dumating at malapit sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at ang sayawan. At pinalapit niya sa kanya ang isa sa mga alipin, at itinanong kung ano kaya ang mga bagay na iyon. At sinabi niya sa kanya, dumating ang kapatid mo, at pinatay ng iyong ama ang pinatabang guya, dahil sa siya'y tinanggap niya na ligtas at magaling. Verse 28, datapwat nagalit siya, yung panganay na anak, at ayaw pumasok, at lumabas ang kanyang ama, at siya'y namanhik sa kanya. Datapwat siya'y sumagot at sinabi sa kanyang ama, narito, maraming taon nang kita'y pinaglingkuran, at kailanmay hindi ako sumuway sa iyong utos, at gayunmay hindi mo ako binigyan kailanman ng isang maliit na kambing upang ipagkatuwa ko sa aking mga kaibigan. Datapwat nang dumating itong anak mong umubos ng iyong pagkabuhay sa mga patutot, ay ipinagpatay mo siya ng pinatabang guya. Can we say amen? Salita ng Diyos. Amen. At malaya pong makakupo ang bawat isa. Salamat sa Panginoon Diyos. At nawa ang Diyos po ang higit na magpahayag sa atin, sapagkat abang binubulay-bulay ko po ito ay di ko alam kung paano ko po ito ipapahayag sa bawat isa. So tulungan nawa ng Panginoon paano natin ito mapuputol-putol o kaya mapagbabaha-bahagi nang sa gayon ito ay ang bawat isa ay tumanggap ng ang Diyos ang bahala. Marahil mga kapatid, paano niya ito ibabahagi sa atin. So marahil ang gagawin ko lang sa umagang ito ay magsalita kung ano ang nais na ipahayag ng Panginoon. At yung ilang quotation ay sinend ko na sa ating kapatid para mamaya ay hindi na mahirapang masundan. So yung bersikulo ay akin na lamang nandito. So yun na lamang siguro yung masusundan ng kapatid na hanapin niya. Pero yung ilang quotes, kaunti lang yun mga kapatid, ay ating may handanawan ng ating kapatid. At sumagang ito mga kapatid ay salamat sa Panginoon. So wala mang testimony, wala mang special song. So binigyan tayo ng mahabang oras mga kapatid. So, kung magiging mahaba man ito ay hindi ko alam mga kapatid. Pero nawa ang Diyos ang magpahayag sa bawat isa atin. So, malimit naman po na atin itong nadadaanan kapag tayo nagbabasa ng Biblia. So, ito ay isang parabola o kaya pagpapahayag ng Panginoon na mayroong kinalaman sa ama na mayroong 2 anak, yung panganay na anak at yung bunsong anak, na kung atin itong titingnan mga kapatid, ay marami po tayo makikita
sapagkat iba yung kalagayan ng bunso at iba rin yung kalagayan ng panganay. So nawa makita natin saan man tayo naroon, mga kapatid, ay nawa ang Diyos ang magpahayag sa atin sa umagang ito. So gusto ko lamang kunin ang title. So ang puppet ay merong pangaral na A Prodigal, 1950, pero yung kanyang binabanggit doon, mga kapatid, ay na kanya sanang ipapahayag na paksa ay The Return of the Prodigal Son. Pero yung title na nandito ay makita natin A Prodigal lang yun na nagawang ipamagat ng prophet. So marahil doon na lang ako kukuha, mga kapatid, ng title doon sa kanyang ibinahagi na The Return of the Prodigal Son. So i-take note nyo na lang po yan, mga kapatid. Nang sa gayon ay meron po tayong masusundang paksa para sa umagang ito. So mapagpalang umaga po sa bawat isa atin. Amen? Kumusta po ang bawat isa inyo, mga kapatid? At salamat sa Panginoon na tayo muli ay nagkatipon sa umagang ito. So di ko alam po kung anong mga pangangailangan natin, ano yung mga kalagayan ng ating mga puso. Pero nawa, kanina pa, sa pagtuturo sa ating tagapanguna, sa awitan ay nahihanda na po yung puso ng bawat isa atin. Handa na po ba tayo, mga kapatid, sa umagang ito? Amen? At nawa ay hindi tayo uuwi na kagaya ng pagparito natin. Na nawa tayo ay pagpalain ng Diyos sa umagang ito. Amen. So hindi ako mapakali na hanggat di ko ito na ilalagay, mga kapatid. Ilagay ko muna. So, salamat sa Panginoon. Amen. At sabi rito, mga kapatid, simulan ulit natin sa Luke chapter 15. So meron dito na pangungusap ang Panginoon mismo. So sabi rito sa verse 11, sabi rito, "And he said, a certain man had 2 sons." So marami tayong makukuha nawa sa umagang ito kung masusundan natin yung aking pinaganda, ay nawa may bahagi natin ng naayon sa bagay na nais na ipahayag ng Panginoon. So at sinabi niya, may isang tao na may 2 anak na lalaki. So, and verse 12, so mayroong 2 anak yung taong ito, na yung bunso, mga kapatid, sinabi niya sa kanyang ama, "Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanang nauukol sa akin." At binahagi niya sa kanila, okay? At binahagi niya sa kanila ang kanyang pagkabuhay. Verse 13. "At hindi nakaraan ng maraming araw ay tinipong lahat ng anak na bunso ang ganang kanya at naglakbay sa isang malayong lupain, at dooy inaksaya ang kanyang kabuhayan sa palunging pamumuhay." Verse 14, "At nang ito ay magugol na niyang lahat, ay nagkaroon ng isang malaking kagutom sa lupain, yaon at siya'y nagpasimulang mangailangan." Verse 15, "At pumaroon siya at nakisama sa isa sa mga mamamayan sa lupain yaon, at sinugo niya siya sa kanyang mga parang upang magpakain ng baboy." So madaling salita, mga kapatid, ay mayroon po itong pamagat na the prodigal son. So alin ba yung tinutukoy na prodigal son sa bahaging ito, mga kapatid? Sapagkat 2 yung anak na binabanggit ng banal na kasulatan, binabanggit ng ating Panginoon, 2 tao. So alin ba yung tinutukoy na prodigal son? Kasi wala namang binanggit dito ng Panginoon. So tao lang yung naglagay ng the prodigal son, pero alin ba talaga doon? Yung panganay ba? O kaya yung bunso? Pero ang pamilyar sa ating kaisipan, ang tinatawag talaga na prodigal son ay yung bunso, mga kapatid. Pero walang binanggit yung Biblia kung alin sa 2. Kasi iba yung kalagayan ng bunso at iba rin yung kalagayan ng panganay. So makikita po natin, Lord willing, sa umagang ito, kung nasaan tayo sa bahaging ito, mga kapatid. Kung tayo ba yung isang prodigal son na yung bunso na kung saan iningi ang lahat ng kanyang kayamanan sa ama, at ito'y ginamit sa mga bagay na walang kabuluhan. O kaya naman yung isang anak na panganay
nakapiling siya palagi ng kanyang magulang, ng kanyang ama, pero hindi man lamang humihingi sa kanyang ama na merong paghihimutok sa kanyang sa kanyang puso. So pag-aralan muna natin mga kapatid, ano ba yung ibig sabihin ng prodigal? So sabi ng prodigal ng dictionary mga kapatid, so prodigal, spending money or resources freely and recklessly or wastefully extravagant. Kung sa Tagalog, mapaglustay, mapagwaldas ng pera, kung ano-ano yung binibili, kung ano-anong mga bagay ang binibili na hindi naman talaga lubos na papapakinabangan ng tao at ginagamit yung bagay na kanyang pag-aari, yung bagay na kanyang talento, anumang bagay na hiningi niya sa Panginoon, kaya sa Ama, na meron siya, ito ay ginagamit niya sa mga bagay na walang kabuluhan at ito ay nagpapakita na ang taong ito ay pagiging irresponsable, mga mahal na kapatid. So makikita natin kung ating babalikan sa verse 12, na ang anak na ito ay humingi. Sa English, basahin natin, Sister Ann. Makikita natin dito, and the younger of them to his father, nangusap, father, nakakapital ka agad eh. So hindi natin mapapalawak ng masyado kasi nandyan na, nakalagay na father na yung inilagay kapag nakakapital, walang ibang pinapatungkulan, kundi ang Diyos, mga kapatid. Can you agree with me? So makikita kaagad natin na mayroong typology kaagad na pinapakita na yung ama na nandito ay yung ama, which is ang ama natin na nasa langit. So, Father, give me the portion of goods that falleth to me. Ama, ibigay mo sa akin yung bagay na naaayon sa akin. So, kung ating makikita, ang taong ito, kung titingnan natin sa ating bilang mga mananampalataya, ang mananampalatayang ito ay meron ng kapanganakan sa spiritual. Ito ay naipanganak na born again na, pero yung baptism of the Holy Spirit, wala pa, mga kapatid. So, ang taong ito, yung bunsong ito, mga kapatid, ay naipanganak na sa karyan ng Diyos. Sapagkat kung ating titingnan sa Israel, mga kapatid, hindi binibigyan ng kanyang pamana ang isang lalaki, ang isang tao, hanggat hindi pa siya umaabot sa isang kalalagayan na pwede na siyang pagkatiwalaan. Di ba? So, ang taong ito, mga kapatid, ay meron ng tinanggap sa Panginoon. Hindi na ito baguhan. Di ba? Pero ang kalagayan ng taong ito ay hindi pa stable sa pananampalataya. Di ba? And he divided unto them his living. So, hinati ng ama yung kayamanan na naayon sa kanya. Verse 13. And not many days after, the younger son, so marang nakikita ko dito mga kapatid ay, kasi kanina nabasa natin, sa kanila, ibinigay sa kanila. So parang nabigyan na rin yung panganay, pero yung panganay kasi, yung bagay na tinanggap niya, hindi niya ginamit. Nandoon lang mga kapatid. Mamaya, mabasa natin yan. So verse 13, and not many days after, the younger son gathered all together and took his journey. So meron ako nakikita rin dito mga kapatid, na tila baga isang mananampalataya, dahil ang tinatawag din natin yung ating sarili bilang anak ng Diyos, we are sons and daughters of God, na kung saan tinanggap natin dito, mayroon ng pinagkakatiwala ang ating Panginoon, pero ang taong ito, mga kapatid, ano yung kanyang ginawa? So, mula nung matanggap niya ang bagay na naaayon sa kanya, lumipas yung ilang mga araw, mga kapatid, and took his journey. Umalis siya. So, gusto ko lang sanang talakayin yung panganay na anak pero kailangan nating talakayin yung bunso rin, mga mahal na kapatid. Diba? So, nandito, makita natin, naglakbay, lumayo sa piling ng ama, yung bunsong anak. Diba? Lumayo sa piling ng ama, yung bunsong anak na ito, na kung saan lahat ng kanyang pag-aari ay makikita natin, mga kapatid, he journeyed into a far country and there wasted his substance. Binasura niya
yung kanyang pag-aari, mga kapatid, with riotous living, ng isang palunging pamumuhay, which is yung isang walang kabuluhang pamumuhay. Dahilan, kung titingnan natin ang ilang mga version, mga kapatid, at ilang mga komentary sa bahaging ito, yung bunsong anak na ito ay ginasta yung kanyang pera doon sa mga patutot, di ba? Pumupunta sa club at so kung ano-ano pang mga bagay na mayroong kinalaman sa makasanlibutang bagay. And verse 14, and when, at nang magugol niya, sa Tagalog na lang, alang-alang sa iba, mga kapatid, at nang magugol na niyang lahat ay nagkaroon ng isang malaking kagutom, talupaing iyon at siya ay nagpasimulang mangailangan. Verse 15, at andito na yung kalagayan ng isang Israelita, na kalagayan, mga kapatid, na kung saan, dahil ng ating Panginoon, nangungusap sa bayan ni Israel, so makikita natin na tila baga ang pinapangusap niya ay isang Israelitang mananampalataya. Sabi rito, pumaroon siya at nagsama sa isa sa mga mamamayan sa lupaing yaon at hinugo niya sa kanya mga parang. So mayroon siyang naging amo, sinugo siya bilang isang alipin, tagapagbantay ng mga baboy, mga mahal na kapatid. And he would fain. Sa Tagalog, verse 16. So alam natin, mga kapatid, ang bayan ni Israel ay hindi talaga kumakain ng mga baboy na ito, sapagkat na ayon sa banal na kautusan, ang baboy, mga kapatid, ay hindi nila pagkain, sapagkat ito ay marumi. So makita nawa natin na yung kalagayan ng bunsong anak na ito ay kahabag-habag. Unang-una sa kanyang sarili, sapagkat ang kanyang kalagayan ay nasa lugmok na kalagayan. Sabi rito, mga kapatid, at ibig sana niyang mabusog ang kanyang tiyan ng mga ipa na kinakain ng mga baboy at walang taong magbigay sa kanya. Diba? Ganyan po yung kalagayan ng isang mananampalataya o kaya isang tao na tila baga hindi pa talaga lumalago, hindi pa tamang pagkatiwalaan, pero dahilan sa nakikita ng Ama ay iba, sa nakikita ng tao, mga kapatid, binigay niya ang bagay na ito. Tila baga permissible na ating nakikita ang bagay nito, mga kapatid. Pero kung titingnan natin ang buong plano ng Panginoon, ito ay nakapaloob pa rin sa perpektong kalooban ng Diyos. Ipinahintulot niya ang isang bagay para tayo ay magkaroon ng karanasan na ang karanasang ito ay nagdadala sa atin para tayo ay matuto. Dinadala tayo ng karanasang ito, mga kapatid, para makilala natin ang ating sarili. Amen. At sabi ng prophet, mga kapatid, sabi ng mensahe, so isa lamang ito, gusto ko lang ipakita sa inyo na kung ano yung sinabi ng mensahe, mga kapatid. Look at this prodigal this afternoon, where he was. A worse place for a Hebrew there could be is a pig pen. Di ba? Nakita ng prophet na gaano ka-worse ng kalagayan ng taong ito na isang Hebrew na nandoon siya sa kulungan ng mga baboy. Isang marumi, mga kapatid, isang kahabag-habag at nakakalungkot na kalagayan. So bilang isang mananampalataya din tayo, mayroon din tayong makukuha sa baging ito. Diba? Sa panahon na tila baga hindi tayo naging maingat sa paggamit ng mga bagay na binibigay ng Panginoon, minsan nababaon talaga tayo. Diba? Minsan, kinakailangan nating ibaon, mga mahal na kapatid, nang sa gayon, merong tumubo sa atin. Diba? Pero ang ilan sa atin, minsan ayaw natin ito. Pero ito ang kalooban ng Diyos, na kung ikaw ay nababaon sa napakaraming mga bagay, hindi man sa salapi, kundi sa iyong kalagayan, sa iyong kaluluwa, na ibinabaon ka ng Panginoon dahil sa napakaraming mga pagsubok, yan ay paggawa lamang ng Diyos sa buhay mo, kapatid. Amen. Dahil kung titingnan natin sa verse 17, sabi rito, and when he came to himself, nang makita niya ang kanyang sarili doon sa kalalagayan niyon, mga mahal na kapatid, and when he came to himself, nagkaroon ng realization sa kanyang puso, nakita niya ang kanyang kalalagayan. Ito yung kanyang pinangusap. How many hired servants of my fathers have bread enough and to spare,
and I perish with hunger. Di ba? Kung nandoon lamang ako sa kalagayan ng sa presensya ng aking Ama, napakaraming tinapay, hindi ako magkukulang, hindi ako magugutom, palagi may pagkain sa bahay ng aking Ama. Pero nandito ako ngayon, malayo sa gawain, malayo sa presensya ng Diyos, nagugutom ang aking kaluluwa. I perish with hunger. Kaya salamat sa Diyos dahil minsan pinapaintulot niya ang napakaraming mga out of order sa ating mga buhay. Di ba? Pinapaintulot niya ang napakaraming mga karanasan para matuto tayo, para makilala natin ang ating identity. Sabi pa ng prophet, you might find your identification in the words of God. Naalala niya yung mga sinabi ng kanyang Ama mula nang siya ay silang, nagkaroon ng muwang nang siya ay lumalaki. Di ba? When he came to himself, na-realize niya, kumbaga tila baga nangungusap sa kanyang puso yung mga bagay na sinasabi ng kanyang Ama. Di ba? Nakita niya kung ano yung sitwasyon. Di ba? Meron sa atin dito, uma-attend na walang pera, pero hindi ginugutom ng Panginoon. Di ba? Kaya sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yan ang napakahalagang bagay na dapat nating makita. When he came to himself, he said, how many hired servants of my father have bread? Gaano karaming mga alipin ng aking Ama? Gaano karaming so iba kasi yung servant na nandito. Kung titingnan natin sa kalagayan natin, yung mga servant natin ay yung mga lingkod na nagpapahayag ng salita ng Diyos. Di ba? Pero yung taong ito, mga kapatid, hallelujah, ay napagtanto niya, na-reveal sa kanya kung ano yung identity niya bilang isang anak ng kanyang Ama na maraming pag-aari. Di ba? Kaya sabi sa verse 18, ito na, kapag ka meron ng realization sa puso ng isang mananampalataya, hindi ka mananatiling nakaupo na nakatunganga. Amen. Hindi ka mananatiling nakaupo na umiiyak. Hindi ka mananatiling nakaupo na walang ginagawa. Sa verse 18, sabi rito, magtitindig ako at paroroon sa aking Ama. Amen. At aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Diba? Nakakapital. Tapos, dyan yung langit, mga mahal na kapatid. Magtitindig ako at paroroon sa aking Ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. So, di ko alam kung nakikita po natin yung kalagayan natin sa alibugang anak na ito. Medyo malayo kasi hindi naman tayo maalis dito, mga kapatid. Hindi naman tayo nagpapakalayo-layo. Lalayo-layo eh. Kaya ang gusto ko sanang puntuin lang, yung panganay na anak lang eh. Kasi yung prodigal son na ito, na naglustay, na mayroong ibig sabihin yung salitang prodigal, linustay yung kanyang pag-aari sa mga bagay na walang kabuluhan, pagiging irresponsable. So verse 19, sabi pa rito, at hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo, gawin mo akong tulad sa isa sa iyong mga alilang upahan. Diba? So ganyan yung kaganda kapag yung isang mananampalataya ay nagkakaroon ng realization. Diba? Yan yung sinasabi ng ating kapatid. Umaakyat pa lamang sa hagdan, tuwang-tuwa na sa Panginoon. Bakit? Makikita niya yung kanyang Ama na kanyang pinaglilingkuran, muli siya na makakapiling ang Diyos sa dakong ito. Diba? Hindi man makita yung ngiti, sabi ng ating kapatid, ay nasa puso natin, mga kapatid, ang kagalakan, ang kasiyahan, na yan ay nakikita ng Diyos na higit kaysa nakikita ng tao. Diba? Kaya sabi rito, and I am no worthy to be called thy son and make me as one of thy hired servants. So napagtanto niya sa kanyang sarili. Diba? Hindi na siya karapat-dapat kasi siya ay hindi naging mabuting isang anak. Verse 20, and he arose and came to his father, but when he was yet a great way off, his father saw him, and had compassion, and ran,
and fell on his neck and kissed him. Diba? Gaano mang pagkakamali, gaano mang pagkukulang, pagkakasala ang nagawa natin sa Ama, nandyan pa rin yung kanyang napakasaganang biyaya at pag-ibig sa bawat isa natin. Diba? Sabi pa nga sa Psalm 51 verse 17, ito yung makita natin na mga kapatid, kaya huwag tayong mahihiya lumapit sa Panginoon. Sabi rito sa Psalm 51 verse 17, sabi rito, ang mga hain sa Diyos ay bagbag na loob. Pero nandito, isang bagbag at may pagsisising puso, o Diyos, ay hindi mawawaling kabuluhan. Diba? Napakasarap niyan, mga mahal na kapatid. At may pagsisising puso, o Diyos, ay hindi mawawaling kabuluhan. Diba? Hindi pababayaan ng Diyos na yung kanyang anak na nagsisisi sa kanyang puso ay hindi niya katagpuin sa kanyang pangangailangan. Diba? Kung yan ay nangangailangan ng encouragement, kung yan ay nangangailangan ng salita ng Diyos, ibibigay ng Diyos, mga mahal na kapatid. Kung makikita lang ng Diyos ang kalagayan ng ating mga puso, hindi yan palalagpasin ng ating Panginoon. Kaya nang makita ng Ama na yung kanyang anak ay lumalapit, tumatakbo, o kaya naglalakad, palapit sa kanya, hindi maiwasan ng Ama na mapatakbo sa kanyang anak. Kaya pala merong isang kasabihan na tila baga napakaraming hakbang mo na papalayo sa Panginoon, pero ang paglapit sa Panginoon ay isang hakbang lang, mga mahal na kapatid. Bakit? Ang Ama ay tumatakbo, papalapit sa iyo. Diba? Gaano mang kalayong hakbang na ikaw ay tila baga lumalayo sa Kanya. Isang hakbang lang pabalik. Nandyan na ang Ama sa piling mo. Hallelujah. Purihin ng Diyos, mga mahal na kapatid. O salamat sa biyaya ng Diyos sa bawat isa atin. Hallelujah. At napakahalaga ng repentance, mga mahal na kapatid. Dahilan kung hindi tayo magkakaroon ng totoong repentance sa ating mga puso, hindi po tayo lalago. Diba? Kagaya ng Apostol Pedro, nang siya ay makagawa ng isang bagay na hindi tama sa paningin ng ating Panginoong Hesus. Diba? Tinatuan niya ang Panginoon ng 3 beses, pero nagawa ng mangusap ng Panginoon. Diba? Kapag ka ikaw ay manumbalik, palakasin mo ang iyong kapatid. Diba? Kapag ka yung isang mananampalataya nakagawa ng mali, nakagawa ng pagkakasala sa Panginoon, kapag ka yan ay ginamit ng Diyos, dahilan na tama yung kanyang puso, yan ay nagiging kalakasan ng bawat mananampalataya. Yan ay nagiging kalakasan. Yan ay nagiging pagpapala, mga mahal na kapatid. Kaya tingnan natin yung kalagayan natin sa umagang ito. O Lord, meron bang mali sa puso ko? Merong bagay ba, Panginoon, na hindi tama sa puso ko? Lord, siyasatin mo ako. Cleanse me, search me, O God. Amen. At magagawa lamang yan hiusal ng isang tao. Sabi nga nung Merkules, kapag ka yung mananampalatayang yan ay kumain ng bukas na aklat. Amen. Palagi tayong kumain ng bukas na aklat, mga mahal na kapatid. Sapagkat kung kakainin natin ang aklat na yan, hallelujah, diba? Makikita natin yung identity natin. Kagaya ng sinabi ng prophet, makikilala mo lamang ang iyong sarili kapag ka bumalik ka sa salita ng Diyos. Amen. Purihin ang Diyos. Diba? Sabi pa rito sa 1 Peter chapter 5, verse 6 to 7, kung magagawa lang natin ito, mga mahal na kapatid, palagi sa presensya ng Panginoon, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Sabi sa Tagalog, kaya't kayo'y magpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y Kanyang itaas sa kapanahunan. Amen. Napagkat sabi ng Panginoon, sino mang nagpapakababa ay tinataas na niya. At sino mang nagmamataas ay Kanyang ibinababa. In verse 7, sabi rito, casting all your care upon Him, for He careth for you, mga mahal na kapatid. Sabi niyan, inyong ilagak sa Kanya ang inyong kabalisahan. Tumingin kayo, mga kapatid. Meron ba kayo mga kabalisahan sa umagang ito? Ilagak natin yan sa Panginoon. Amen. I-focus natin yan sa Panginoon. Ipagkatiwala natin yan sa Kanya. Sa pag-aaral man, di ba, iniisip mo kasi may assignment pa ako, kinakailangan ko nang umuwi. Maglalaba pa ako mamaya, magtitinda pa ako mamaya, bilisan mo na brother ang pangangaral mo. Tapusin mo na yan.
Diba? Pero sabi rito, anumang inyong kabalisahan, ilagak ninyo sa Panginoon para mag-enjoy tayo sa kanyang mga salita. Amen. Sapagkat pinagmamalasakit niya tayo. Mahal tayo ng Panginoon, mga mahal na kapatid. Mahal tayo ng Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Diyos. O confess all our sins to Him. Sapagkat alam natin, nagkakasala tayo sa Kanya lagi. Hallelujah. Verse 21, balikan natin, Luke 15. Verse 51, nandito na yung confession. Diba? Although na-realize na nung anak doon sa mga unang talata, na-realize na niya na nagkamali siya. Diba? Pero ano yung kanyang ginawa, mga kapatid? Lumapit na yung kanyang ama sa kanya. Ipinahayag na, pinaramdam na ng kanyang ama na siya ay pinatawad na siya ay tinanggap na. Pero bakit nandito sa verse 21, kinakailangan pa rin niyang ipahayag yung bagay na nagawa niyang mali? Mahalaga pala yun sa paningin ng Diyos. Kaya sa mga pananalangin natin, mga kapatid, ipahayag natin sa Kanya. At kung may papahayag natin sa Kanya, ang mga bagay na ito, makakalaya tayo. Amen? Sabi ng anak, nandito, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Diba? Verse 22, andito naman yung response ng kanyang ama. Datapwat sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, hindi mo na sumagot. Diba? Sabi rito, dalhin ninyo ritong madali ang pinakamabuting balabal at isuot ninyo sa kanya at lagyan ninyo ng singsing ang kanyang kamay at mga panyapak ang kanyang mga paa. Diba? Hindi na kinakailangan sabihin ng ama na pinatawad ka na. Kagaya ng pananalangin natin habang tayo nag-iisa, mga kapatid. Humihingi ng tawad sa Kanya. Pero nasasabi nating pinatawad tayo. Hindi man nangusap ang Panginoon, pinatawad na kita anak. Pero nakikita natin dahilan sa bagay na ginagawa niya sa atin. Kino-comfort niya tayo in a way na gumagawa siya, pinaparealize sa atin ang napakaraming mga bagay. Diba? Hindi man siya nangungusap, pero meron siyang mga lingkod, meron siyang mga anak na nandyan para sa iyo. Lapitan mo kung nangangailangan mo ng kasagutan. Amen. Minsan kasi ang problema natin, nahihiya tayong lumapit sa mga kapatiran. Ang problema natin, minsan nahihiya tayong makipag-sharing. Minsan, nahihiya tayong makipag-usap sa kanila. Diba? Although alam natin na ang Diyos ay nakakausap natin, pero wala namang literal na pangungusap mula sa Kanya, nandyan ang ating mga kapatid para tayo ay katagpuin sa pangangailangan natin. Amen. Kaya palagi dapat pala tayo makipag-sharing, mga mahal na kapatid. Palagi tayo makipagkumustahan. Diba? Kahit sa messenger lang nga. Diba? Nagsisharing tayo. Pero kapag nag-message ka, wala man lang nag-respond sa message mo. Diba? Nakakasakit ng puso, mga kapatid. Kaya sabi rito, dalhin ninyo ritong madali ang pinakamabuting malabal. Yung pinakamabuti, mga mahal na kapatid. O naalala ko yung pangangaral na aking napakinggan. Isang quote na colorful, mga mahal na kapatid. Mas maganda pa ron, mga mahal na kapatid. O kaya kagaya nun, mga mahal na kapatid. At isuot ninyo sa Kanya. Dahil yung salita, nag-reflect na sa Kanya kung inyo napakinggan, yung pangangaral na yun, mga kapatid. Kagaya ng isang prism. Kapag nasinagan ng liwanag ng salita ng Diyos, magpuproduce siya ng rainbow color. Kasi yung prism daw po, mga mahal na kapatid, kapag niliwanagan na yan, yung lalabas na yan ay rainbow color na, mga mahal na kapatid. At ganyan, kapag yung isang anak ng Diyos, yung isang object ay tinamaan ng salita ng Diyos, it produce many colors. Amen. Hallelujah. So, pangangaral po yan ni Pastor Danny, mga mahal na kapatid. Sabi rito, verse 23, at dalhin nyo dito, kunin ninyo ang pinatabang goya at inyong patayin at tayo ay magsikain at magkatuwa. Amen. Di ba? Ano pa yung ginawa ng ama? Nagpatay ng pinatabang goya at inihanda at sila'y nangagkatuwa. Di ba?
Iba talaga mga mahal na kapatid, kapag ka yung isang kapatid na matagal na nawala at muling nanumbalik sa Panginoon. Kinakailangan yan na ipagkatuwa at ikagalak sa Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi pa rito, verse 24, sapagkat patay na ang anak kong ito at muling nabuhay. Di ba? Patay na ang anak kong ito at muling nabuhay, siya'y nawala at nasumpungan at sila'y nangagpasimulang magkatuwa. So yan po yung ginagawa ng Diyos. Kapag ka merong isang mananampalataya na napalayo at malumbalik sa Panginoon, di ba? Sabi pa ng salita ng Diyos, o libo-libong anghel ang nagpupuri sa langit. Kapag ka merong isang tao na nagsisi sa kanyang kasalanan at ipinatawad sa kanya at nanumbalik sa Panginoon. Amen. So kung ating makikita sa ating binasa mga kapatid, yung mga napalayo, di ba, kahit di nangungusap ang Panginoon, kinakailangan nilang magpahayag. Ingin ang tawad yung mga bagay na kanilang nagawa. Hanggang sa gayon, they are welcome. Amen. Hallelujah. Sabi pa rito sa verse 25, ito na yung kalagayan ng panganay na anak. So, inaanap ko sana yung isang salita na mayroon bang kalintulad o kaya antonyms o kaya kabaliktaran ng salitang prodigal. Kasi yung panganay na anak na ito, mga mahal na kapatid, ay hindi naman talaga ginagastos yung kanyang at tinanggap mula sa kanyang ama, nandoon lang. Kasi kung titingnan natin, verse 25. So meron po ako nakitang salita, habang ako'y naghahanda ng salitang ito, ng paksang ito, sabi sa verse 25, nasa bukid niya ang anak niyang panganay, at nang siya'y dumating at malapit na sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at ang sayawan. Verse 26. At pinalapit niya sa kanya ang isa sa mga alipin at tinanong kung ano kaya ang mga bagay na yun. Verse 27. At sinabi niya sa kanya, dumating ang kapatid mo at pinatay ng iyong ama ang pinatabang guya. Dahil sa siya'y tinanggap niya na ligtas at magaling. Verse 28. Datapwat, nagalit siya at ayaw pumasok at lumabas ang kanyang ama at siya'y namanik sa kanya. Diba? Itong kalagayan ng panganay na anak na ito, mga mahal na kapatid. Sa una, mga mahal na kapatid, makikita natin yung kanyang kalagayan na kung paano ang Panginoon ay nangusap. Tingnan lang natin, Matthew chapter 6, mamaya babalikan natin yan. Matthew chapter 6, verse 14 to 15, basahin muna natin. Ito ay matapos na mangusap ang Panginoon ng the Lord's Prayer. Sabi rito, for if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Sa Tagalog, para maintindihan natin, sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Di ba? Kung tayo daw ay magpapatawad, patatawarin din tayo ng ating Ama. Verse 15. Ngunit, datapwat, kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong mga kasalanan. Balikan natin yung Luke, mga mahal na kapatid. So, dumating yung anak na nandoon sa bukid, marahil ito ay nag-evangelize. Kung titingnan natin bilang isang mananampalataya, ito ay nag-evangelize, gumagawa sa karaan ng Diyos. Di ba? Nandiyan, nagalit siya. Di ba? Bakit siya nagalit? Nakita niya yung kalagayan ng kanyang bunsong kapatid, mga mahal na kapatid, na bumalik. Ano yung kanyang ginawa na makikita natin dito sa bagay na ito? Ang isang panganay na kapatid na hindi magawang patawarin yung kanyang bunsong kapatid, mga mahal na kapatid. So sabi ng ating binasa, sabi ng Panginoon, kung ipatatawad mo sa tao ang kanyang kasalanan, ikaw din ay patatawarin. Pero sa madaling salita, hindi makaget over yung panganay na anak sa mga bagay na nagawang mali ng kanyang bunsong kapatid. Di ba? Kaya sabi ng Panginoon, kung hindi mo patatawarin ang kayong kapatid, hindi ka rin patatawarin ng iyong Ama na nasa langit. That's right, mga kapatid.
Kaya nakikita natin na hindi man sinabi rito sa ating binasa, tila baga ang nakikita natin mga kapatid, na yung panganay na kapatid ay hindi magawang makapagpatawad sa kanyang bunsong kapatid. Di ko alam kung sino sa atin dito na hindi kayang kalimutan ang mga bagay na nagawang mali ng kanyang kapatid. Diba? Tila baga prodigals din to mga kapatid eh. Hindi lamang physically, mga kapatid, kundi sa kanyang puso. Siya ay isang alibughang anak na hindi kayang magpatawad sa kanyang kapatid. Kaysa naman, mga kapatid, doon sa naglayas, umalis, bumalik, humingi ng tawad, nagsisi, nagpakumbaba, tinanggap ng ama. Pero yung palaging kasama ng ama na panganay, palagi niyang kapiling, nandito ang kanyang kalagayan. Sa halip, sa kabila na nandyan yung salita ng Diyos, hindi niya nagawang patawarin kaagad yung kanyang kapatid. Diba? Minsan, mga mahal na kapatid, kapag merong nagawang mali, yung mga kapatid natin, inihintay pa natin humingi ng tawad sa atin eh. Pero makikita natin, kahit hindi yan humingi ng tawad, patawarin natin. Yan ang isang totoong anak ng Diyos. Yan yung isang totoong mananampalataya na dapat hindi nagkikimkim ng sama ng loob sa kanyang puso. Diba? Dahil sinabi din ng ating Panginoon, kapag ikaw ay mananalangin sa Diyos at meron kang naalala na nagkasala sa iyo, kaya nagawan mo ng mali, humingi ka muna ng tawad. So, nandito mga kapatid, nakikita natin na yung kalagayan ng panganay na anak ay napakasakit sa kanyang puso yung ginawa ng kanyang bunsong kapatid. Ano pa yung kanyang sinabi para maintindihan natin? Diba? Hindi niya nakikita na yung ama ay palagi niyang kasama. Palaging nasa gawain yung taong ito. Palaging nasa pagkakatipon yung taong ito. Pero bakit ganito yung kalagayan ng kanyang puso? Hindi niya iniiwanan yung kanyang ama kung sa ating pagtitipo, mga mahal na kapatid. Hindi siya lumalayo sa gawain. Palagi siyang nasa gawain. Palagi siyang gumagawa ng naayon sa kalooban ng ama. Pero nakikita natin dito, mali yung kalagayan ng kanyang puso. Nasa pagmamataas yung kalagayan ng kanyang puso. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, kaya't ang mga nag-aakalang siya'y nakatayo, mag-ingat baka mabuwal. Diba? So naghihimutok yung panganay na anak. Yung bunso kong kapatid, hiningi ang lahat ng kanyang pag-aari. Nilustay lamang niya. Sabi rito sa verse 29, basahin po natin na Tagalog. Datapwat siya'y sumagot at sinabi sa kanyang ama, narito maraming taon nang kita'y pinaglilingkuran, palaging nasa gawain, mga kapatid. Walang absent. At kailanmay hindi ako sumuhay sa iyong mga utos. Diba? Palaging nasa gawain. At gayunmay hindi mo ako binigyan kailanman ng isang maliit na kambing upang ipagkatuwa ko sa aking mga kaibigan. Baka yung kaibigan kasi na yan, unbeliever yan eh. Diba? Kung makikita natin mga kapatid, and dito, napakaganda ng kanyang pangungusap, pero nakikita lang yung kalagayan ng kanyang puso. Narito, maraming taon nang kita'y pinaglilingkuran. Simula nang ako'y nabautismuhan, pinaglilingkuran na kita, hindi ako ma-absent ng gawain hanggat maaari. Kailanman hindi ako sumuway sa iyong utos na sinasabing nakapalda, magpapalda ako, na magpapaba ng buhok, hindi ako nagpuputol ng buhok. Kagaya ng isang mayamang binata, mga kapatid. Diba? A rich young man ruler. Ano pa ba yung kulang sa akin? Isang pangungusap na mayroong pagmamataas sa kanilang puso. At kailanman hindi ako sumuway sa iyong utos, kailanman hindi mo ako binigyan. Kailanman ng isang maliit na kambing upang ipagkatuwa ko sa aking kaibigan. Ito kasing problema, mga mahal na kapatid. Kung titingnan natin. Diba? Palagi lang kasi naghihintay yung panganay na anak eh. Naghihintay lang siya kung kailan siya bibigyan. Naghihintay lang siya kung ano yung sasabihin ng ama. Mas mabuti pa nga yung kalagayan ng bunsong anak kasi nakita na niya yung kanyang kalagayan.
When he came to himself, na-realize niya yung kanyang identity, mga mahal na kapatid. Pero yung anak na palaging kasama ng kanyang ama, hindi niya makita yung kanyang kalalagayan. Hindi niya makita yung kanyang identity. Bakit? Sabi sa Matthew chapter 7, verse 7, magsingi kayo at kayo bibigyan. Di ko alam kung mahiyain yung panganay na anak eh. Di ko alam kung ano yung kalagayan ng kanyang puso. Bakit hindi siya humihingi sa kanyang ama? Naghihintay lang siya, palagi. Pero nagsasabi ang banal na kasulatan, magsingi kayo. At kayo'y bibigyan, magsihanap kayo makakasumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Ang tanong, humihingi kaya tayo sa Panginoon? Baka, kaya, hindi tayo binibigyan kasi hindi tayo humihingi. Hindi tayo marunong humingi sa Panginoon. Hintay lang tayo ng hintay. Kaya kung yung isang anak ng Diyos, Brother Gideon, sa kanilang tahanan pa lamang humihingi na sa Panginoon, Panginoon, pagpalain mo ako sa araw na ito. Umaakyat yan sa agdan. Di ba? Natuwang-tuwa dahilan alam niya na siya ay bibigyan ng Panginoon sa kanyang pangangailangan. Hallelujah! Magsingi kayo at kayo bibigyan. Humingi ka, kapatid. Dahilan kung palagi kang sa gawain, ginagawa mo ang kalooban ng Diyos. Di ba? Hindi mag-atubili ang Panginoon, ibigay sa iyo ang pangangailangan mo. Nahihiya ka lang kasi siguro. O kaya hindi ka lang nananalangin sa Panginoon. Hindi ka lang humingi sa Kanya. Humingi tayo sa Panginoon. Kaya sabi pa sa John chapter 16, verse 24, ito yung pangungusap ng Panginoon, hanggang ngayon wala pa kayong hinihinging anuman sa pangalan ko. Di ba? Naghihintay pa ang Panginoon. Humingi na kaya tayo kanina? Humingi na kaya tayo kagabi? Minsan yan yung ginagawa siguro ng Panginoon, kaya na-move na yung practice natin. Para yung Sabado ng gabi ay i-focus na natin sa Panginoon, Lord, ano yung kailangan ko bukas na yung ibibigay sa akin. Kapag ganyan yung kalagayan ng puso ng isang mananampalataya, hindi ako naniniwala na hindi yan pagpapalain ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi anuman sa pangalan ko. Kayo'y magsingi. Ano yung sunod? Kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Amen. Kaya pala, hindi nalulubos yung kagalakan natin kasi hindi tayo marunong humingi. Di ba? Kayo'y magsingi at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. O purihin ng Diyos, mga mahal na kapatid. Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Diba? Kinakailangan lang natin humingi sa Panginoon. Kinakailangan na natin idalangin sa Kanya. Be specific. Sabi pa nga, i-specify natin, Lord, kailangan ko nito. Kagaya ng testimony ng ating kapatid, Brother Alex, i-specify niya, Lord, kailangan ko ng salamin doon sa basurahan. At ibinigay ng Panginoon. Kinaumagahan, mga mahal na kapatid. Lalagarin na lang sana, pero saktong-sakto pala. Higit pa sa ibinigay. Higit pa sa hinihingi yung binigay ng Panginoon. Well, baka tayo pinagkukulang dahil hindi tayo humingi sa Panginoon. Humingi tayo. Yan yung paanyaya ng Panginoon. Humingi tayo sa Panginoon para malubos yung kagalakan natin habang tayo naghihintay sa Kanyang pagparito. Ibinigay sa atin yan. Yan yung isang kalagayan ng isang mananampalataya. Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Kumatok ka at ikaw ay bubuksan. Amen. O, purihin ang Diyos. Pwede ba natin palapakan siya, mga mahal na kapatid? Minsan kasi kapag nag-encourage ako yung unang umiiyak, mga mahal na kapatid eh. Kaya di ako sanay na ganito. Kaya salamat pa rin sa Panginoon. Siya yung kumakatagpo sa atin. Amen. Humingi tayo sa Diyos at upang malubos ang ating kagalakan. Yan yung kailangan natin. Humingi palagi sa Panginoon. Hindi naman magsasawa ang Panginoon na pakinggan tayo eh. Tayo lang yung nagsasawa. Di ba? Sa usapan nga namin ni Brother Billy, nakakasawa ng humingi ng tawad sa Panginoon. Pero ang Panginoon hindi nagsasawang humingi ng tawad ang kanyang mga anak. Siya pa nga ay natutuwa, mga mahal na kapatid, kapag yung kanyang anak ay nanunumbalik sa Kanya.
Di ba? Hallelujah. So, balikan lang natin ulit yung verse 25. Sabi rito, balikan lang natin. Datapwat siya'y sumagot at sinabi sa kanyang ama, narito, maraming taon nang kita'y pinaglilingkuran. Kailanmay hindi ako sumuway sa iyong utos, gayunmay hindi mo ako binigyan kailanman ng isang maliit na kambing upang ipagkatuwa sa aking mga kaibigan. So, dahilan, palagi siyang nasa gawain, hindi siya marunong humingi. Hindi siya ini-exercise yung kanyang identity bilang isang anak. Yung kanyang ginagampanan parang isang alipin lamang, mga mahal na kapatid. Di ba? Makita natin yung isang kalagayan ng isang panganay na anak sa bahaging ito. Kung isa kang anak ng Diyos, pwede kang humingi sa Panginoon. Pwede kang humingi sa Kanya. Dahil namang hingin mo sa Kanya, ito'y Kanyang ibibigay. Kung ito'y ayon sa Kanyang kalooban. Hallelujah, verse 30. Di ba? 26. Sabi pa rito, datapwat, pinalapit niya sa kanya ang isa sa mga alipin at tinanong kung ano kaya ang mga bagay na yon. Verse 27. Sinabi niya sa kanya, dumating ang kapatid mo at pinatahin ang iyong ama ang pinatabang kuya dahil sa siya'y tinanggap niya na ligtas at magaling. Verse 28. Diba? Sa alip kasi na matuwa siya kasi nanumbalik na yung kanyang bunsong kapatid. Ito pa yung ginawa niya, mga kapatid. He was angry. Nagalit siya at siya'y ayaw pumasok. Diba? Kasi mali yung puso niya. Yung aking na-search ay isang frugal. Diba? Medyo katunog ng salitang prodigal. Diba? Yung frugal kasi, mga mahal na kapatid. Diba? Ano yung ibig sabihin? Sabi kasi ng frugal, matipid. Yung prodigal, maaksaya, mga mahal na kapatid. So yung panganay na ito, napakatipid naman eh. Napaka-practical naman, mga mahal na kapatid. Ayaw ipagkatay yung isang kapatid na nanunumbalik. Ayaw magbigay ng sentimo. Ayaw magbigay ng kaunting salapi para sa kapatid na nanunumbalik. Diba? Para sa kasiyahan, katuwaan. Pero ang kanyang ginawa pa, diba? He was angry. Ayaw pumasok. At siya'y namanhik sa kanya. Nangyari pa, siya natuloy yung hindi nakatid ng gawain. Siguro mayroong problema yung magkapatid na ito na hindi naayos sa matagal na panahon. At nang bumalik yung kapatid na nagsisisi, humingi ng tawad, hindi magawang patawarin yung isang mananampalataya na palaging nasa gawain. Diba? Kaya kung hindi tayo magpapatawad, hindi rin tayo patatawarin, mga mahal na kapatid. Nabi pa sa verse 29, siya'y sumagot, sinabi sa kanyang ama, narito, maraming taon nang kita'y pinaglilingkuran. Kailanmay hindi ako sumuway sa iyong utos. Gayunmay hindi mo ako binigyan kailanman ng isang maliit na kambing. Hindi kasi humingi. Pagkatiwa sa aking mga kaibigan, verse 30. Datapwat nang dumating itong anak mong umubos ng iyong pagkabuhay sa mga patutot at ipinagpatay mo pa siya ng pinatamang guya. Di ba? Hindi maintindihan ng panganay na kapatid, panganay na anak, bakit niya ginawa ang bagay na ito. Sa kabila na palagi siyang nasa presensya ng kanyang ama. Palagi siyang nasa gawain. Diba? Gawa lang siya ng gawa. Pero hindi siguro lumalago ang taong ito. So, yung prodigal po, alibughang anak, irresponsable, bili ng bili kung ano-anong mga bagay, walang kabuluhan, yung panganay naman na anak, isang frugal son, isang matipid. Diba? Isang anak na hindi nauunawaan ng biyaya ng Diyos. Bakit? Diba? Kung nakikilala lamang niya ang kanyang ama, na nasa langit na puspos ng pag-ibig at puspos ng biyaya, maiintindihan niya yung ginawa ng kanyang ama na ipinaganda ng mga bagay na ito nang bumalik ang kanyang bunsong kapatid, mga mahal na kapatid. Diba? Yan yung dapat nating makita.
na kung ang panganay na itong anak ay nagpakalago lang sana habang kapiling niya ang kanyang ama, naiintindihan ang biyaya at ang pag-ibig ng Diyos. Di ba? Parang yung panganay na anak na kasi ito, mga mahal na kapatid, ay isang mananampalataya lamang na nagaan yung mananampalataya. This is kind of a person who looks outwardly like a Christian. Pero sa kanyang inward na pagkatao, mga kapatid, ay hindi Kristiyano. Sabi rito sa akin nakita, they do all the religious things, they go to church, they tithe, they teach Sunday school, they attend Bible study. Pero hindi naman pinapahalagahan yung kanyang salitang napapakinggan. Di ba? Kung hindi naman nababago yung kalagayan ng kanyang puso. They do all the religious things. Di ba? Palaging nasa bukirin, nasa gawain ng Panginoon. They go to church. Nagtuturo na din naman minsan. They attend Bible study. But they have no grace. They have no compassion. They have no patience when it comes to others people's sin. Diba? Yan yung pagkakaiba. Nawa, mga mahal na kapatid, lahat tayo nandito sa gawain ng Panginoon sa umagang ito. Naintindihan natin ang biyaya at pag-ibig ng Diyos. Kapag mayroong nanunumbalik, accept natin. Sino tayo para pumigil? Sino tayo para hindi magpatawad? Sino tayo para hindi mag-move on? Amen. Di ba? Kung magiging matapat lang tayo sa ating mga puso, makikita natin yung kalagayan natin. Amen. Makikita natin, siguro, at pwede tayong makarelate sa puso ng panganay na anak na ito. Basahin muna natin sa Luke chapter 9, verse 51 to 56. 11:23, 30 minutes to go, mga kapatid. Sabi rito, sa verse 51, basa muna tayo. At nangyari nang nalalapit na ang mga karawan na siya'y tatanggapin sa itaas, ay pinapanatili niyang harap ang kanyang mukha upang pumaroon sa Jerusalem. At nagsugo ng mga sugo sa unahan niyang kanyang mukha, at nagsiyaon sila at nagsipasok sa isang nayon ng Samaritano upang siya'y ipaganda. So yung mga alagad, pinagpauna ng Panginoon. Verse 54, at nang makita ito ng mga alagad niyang si Santiago at si Juan, ay nangagsabi, Panginoon, ibig mo bagang magpababa tayo ng apoy mula sa langit at sila'y pugnawin? Di ba? Isang kalagayan ng isang mananampalataya, isang disipulo ng Panginoon, isa o kaya 2 sa 12 na sinusugo ng Panginoon sa kanyang kaharian, sa kanyang ubasan, para gawin yung isang gawain. Di ba? So mayroon po kasing pamagat yung bagay na ito, a Samaritan village. Reject Jesus, mga mahal na kapatid. Kaya sabi rito, nang makita ng mga alagad niyang si Santiago at si Juan, ay nangagsabi sa Panginoon, ibig mo bagang magpababa tayo ng apoy mula sa langit at pugnawin sila? Di ba? Kagaya ng isang panganay na anak, na rineject yung kanilang ginagawa, gusto na nilang pababain yung apoy mula sa langit. At sila'y pugnawin, mga mahal na kapatid. So yung magkapatid kasi na ito ay meron ding isa pang account sa Biblia. Walang patience, walang biyaya sa kanilang puso. Hindi pa naunawaan ng buong kalooban ng Diyos. Anong ginawa ng Panginoon? Dahil sa nagginawa ng 2 alagad na ito. Datapwat, lumingon siya at sila'y pinagwikaan. At sila'y nagsiparoon sa ibang nayon. Diba? Pinagwikaan ng Panginoon kasi muli yung ginagawa ng 2 magkapatid na ito, anak ni Zebedeo. Si Santiago at si Juan. Gusto nang pababain ang apoy mula sa langit at pugnawin yung mga tao na nandoon sa Samaria. Matthew 20, verse 20 to 22. Basa pa tayo, mga kapatid. So ito, account pa nila ito. So na magkagayoy, lumapit sa kanya ang ina ng mga anak na lalaki ni Zebedeo. Yun naman pala kasi. Meron kasing magulang, mga kapatid,
nakasama ang kanyang mga anak na lalaki na siya'y sinamba at may hinihinging isang bagay sa kanya. So, maganda naman kasi humihingi, mga kapatid. Verse 21. Sinabi niya sa kanya, ano ang ibig mo? Sinabi niya sa kanya, ipag-utos mo na itong aking dalawang anak ay magsiupo. Ang isa sa iyong kanan at ang isa sa iyong kaliwa, sa iyong kaharian. Ngunit sumagot ang Panginoon, sinabi, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Mangyayari bagang inuman ninyo ang sarong malapit ng aking inuman. Sa kanya'y sinabi nila, mangyayari. Diba? Yung magulang na yung nagre-request, mga kapatid, na yung kanyang dalawang anak, yung isa sa kanan, yung isa sa kaliwa. Diba? Pero anong sabi ng Panginoon? Mark chapter 10, verse 35 to 45. Tapusin lang natin yung konteksto nito, mga kapatid. So dito kasi sa Matthew, yung ina, yung humihingi, mga kapatid, at natanggap din siguro nung dalawang anak, kaya dito sa Mark chapter 10, verse 35 to 45, at nagsilapit sa kanya Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo. So ito na naman, magkapatid na naman, mga kapatid, na sa kanya ay nagsisipagsabi, Guro, ibig naming gawin sa amin ang anumang, ibig naming iyong gawin sa amin ang anumang aming hingin sa iyo. 36, sinabi niya sa kanila, ano ang ibig ninyong sa inyo'y aking gawin? So ang dalawang ito ay nagtatanong, hindi kagaya ng panganay, na hindi man lamang humihingi ng anuman sa Panginoon. Sabi rito, verse 37, at sinabi nila sa kanya, ipagkaloob mo sa amin na mga kaupo kami, ang isa'y sa iyong kanan at ang isa'y sa iyong kaliwa, sa iyong kaluwalhatian. Diba? Ano sabi? Next verse, tatapot, sinabi sa kanila ni Jesus, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Diba? Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Meron naman humihingi, mga mahal na kapatid, ngunit hindi nila nalalaman yung kanilang hinihingi. Kanina nabanggit natin, humingi tayo sa Panginoon at tayo ibibigyan. Pero nandito, humihingi yung dalawang alagad. Pero iba yung pangungusap ng Panginoon. Humihingi kayo nang hindi ninyo nalalaman. Humihingi kayo na hindi ninyo naiintindihan. So ang nakapagbibigay pala sa Panginoon na paghingi ay kung ano yung bagay na naiintindihan natin at ayon sa kanyang kalooban, mga mahal na kapatid. Diba? Kaya kung yung isang kabataan, wala pa sa 17, wala pa sa tamang edad, wala pang trabaho, humihingi na ng mapapangasawa, hindi yan ibibigay ng Panginoon. Di ba? Kaya huwag kang magpaligaw, huwag kang manligaw kung hindi pa panahon. Sabi pa rito, verse 39, sinabi nila sa kanya, kaya namin, at sinabi sa kanila ni Jesus, ang sarong aking iinuman ay iinuman ninyo. At sa bautismo na ibinautismo sa akin ay babautismoan kayo. Datapwat ang mauupo sa aking kanan o sa aking kaliwa ay hindi ako ang magbibigay. Datapwat yaon ay para sa kanila na mga pinaghahandaan. Amen. At nang marinig ito ng 10 ay nagpasimula silang magalit kay Santiago at Juan. Di ba? Yung 2 naman, mga kapatid, ay yung 10 naman. Kita naman natin yung kalagayan. Bakit? Ganito yung kalagayan nila. Kasi wala pa yung bautismo ng Espiritu Santo. Hindi pa nila tinatanggap. Nasa discipleship pa lamang sila, mga mahal na kapatid. Kaya makikita natin, kung hindi pa talaga dumating o darating ang bautismo ng Espiritu Santo, marami pang puso ang kinakailangang ayusin. Marami pang puso ang kinakailangang ituwid ng salita ng Diyos. Kaya napakarami pang rebuke dito, rebuke doon. Bakit? Wala pa yung pangakong Espiritu Santo na ating pinakahihintay. Kaya huwag tayong magsawa sa mga rebuke sa atin, mga mahal na kapatid. Hindi ko na itutuloy yan, mga mahal na kapatid. So, balikan lang natin yung panganay na anak na naghihimutok sa kanyang ama. Makita natin yung kanyang kalagayan na siya ay nagmamataas dahilan palagi siyang nasa gawain, palagi siyang gumagawa, bakit ganito, yung ganito, kung ano-ano pang kanyang mga sinasabi. Merong sinasabi ang banal na kasulatan. Sa kalagayang ganun, mga mahal na kapatid. Sa Proverbs chapter 16, verse 18, sabi rito,
Ang kapalaluan ay nagpapauna sa kapahamakan. Pride goeth before destruction. At ang mapagmataas na diwa ay sa pagkabuwal. That's why hindi niya ma-enjoy at nai-enjoy ang biyaya ng Diyos dahil merong pagmamataas sa kanyang puso. Pinagmamataas niya, palagi siyang nasa gawain. Palagi niyang ginagawa ang utos ng kanyang ama. Di ba? Pero mayroong pangkulang sa kanya. Mali yung kalagayan ng kanyang puso. It's true. Sabi naman, mga mahal na kapatid, yung panganay kasing ito, nakatingin sa bagay na kanyang ginagawa. Nakatingin sa kanyang mga works, mga mahal na kapatid. Kaya hindi niya ma-enjoy yung biyaya ng Diyos dahil nakatingin lang siya sa kanyang mga gawa. Naghihintay ng reward at kung ano pa, kaya siya gumagawa. Pero kung yung panganay na anak na ito gumagawa na ini-enjoy yung biyaya, mas maganda, mga mahal na kapatid. Dahil ang sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Verse 9, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. So hindi man natin nakita literally na sinabi doon na yung panganay na anak ay nagmamapuri, pero the way niyang sinasabi yung mga bagay na kanyang ginagawa o ginawa sa mga panahon na nakalipas, di ba? Nakikita ko na mayroong pagmamataas sa kanyang puso. It's true, mga kapatid. Kaya huwag po tayong magmamataas. At nakikita ko yung sarili ko din sa bagay na ito, mga kapatid. Bilang nandoon sa panganay, palagi tayo nasa gawain. Di ba? Wala tayong karapatan. Kahit nagagalit siya, pero wala siyang karapatang magalit, mga mahal na kapatid. Nagagalit yung panganay na anak, pero wala siyang karapatang magalit. Bakit? Yun yung kanyang ama. Diba? Ano mang ginugusto niyang kanyang ama, wala siyang magagawa. Kaya tayo minsan, kapag ka nagagalit tayo, nagkakaproblema. Kapag ka naimasmasan na tayo, when we came to ourselves, diba? When it came to himself, nakikita natin na yung ginagawa natin, napapatawa na lang tayo, natutuwa na lang tayo sa sarili natin. Nakita natin yung kalagayan natin, na sa maling kalalagayan, mga mahal na kapatid. So just like Israel, mga mahal na kapatid, basahin po natin yung isang quotes. Sabi rito, sa pangangaral ng prophet, conference with God. So kailangan natin ng conference with God, mga mahal na kapatid. Sa paragraph 212, sabi rito, the Jews are in a nation now to control the world. One time they did. They're coming back. Watch that fig tree putting forth its buds yonder. So tingnan daw natin yung Israel. Sila ay manunumbalik, mga mahal na kapatid. You watch the Jew, whether he is God's calendar. You'll find out. Makikita daw natin ito sa kalendaryo ng Diyos. Ano yung nangyari dito? He'll never forsake Israel. Hindi daw niya pinabayaan ang Israel. Hindi na pahiwalay ang Israel sa kanya. Sa kabila na yung Israel ay nawala yung biyaya sa kanila, pero hindi pinabayaan ng Diyos ang bayan ni Israel. Pero kinakailangan, sabi rito, but Israel had to be blinded. I'm not saying this in behalf of these Jewish setting here, but Israel had to be blinded in order to give us a chance. Di ba? Kaya nabulag yung Israel kagaya ng panganay na anak. Nabulag siya. Hindi niya nakita yung biyaya ng Diyos. Di ba? Hindi niya nakita yung pag-ibig ng Diyos. But Israel had to be blinded in order to give us a chance. Love them. Mahalin natin yung Israel, sabi ng prophet. Don't you worry, they blossom again. At nakikita natin, nanunumbalik sila. Kagaya ng panganay. Sa kabila na nahayag yung kalagayan ng kanyang puso, manunumbalik din yan. Amen. Sabi pa, what the palmer worm left, the caterpillar eaten. What the caterpillar left,
has the locust eaten, but I will restore, says the Lord. Naging prodigal man yung bunsong anak, prodigal din yung panganay na anak in his heart. Pero i-restore yan ng Panginoon. Habang may biyaya, i-restore ng Panginoon ang mga sa kanya. Amen. That was just eaten for a spell so that we could be brought in. Our eyes are open. So tila baga, tinitingnan natin na yung panganay, yung Israel. At yung bunsong anak, tayo yun, mga mahal na kapatid. Paano kung mapapatunayan? Tingnan pa natin sa pang-quote ng prophet para maintindihan natin. Sa kanyang pangangaral na prodigal. I do not know why I said that subject to speak on the return of the prodigal son. I haven't read the scripture for the past 8 years that I know of. So hindi daw niya nabasa yung prodigal son, Luke chapter 15, ng 8 taon. I haven't read this piece of the scripture and speak on it. I guess it's been 8 or 10 years ago since I spoke on it. And I think when I didn't, I approached it from the way of the Pharisees. Diba? Nakikita ni prophet, mga kapatid, na yung nangyayari sa prodigal son ay kagaya ng mga Pariseo, kagaya ng mga Israelita, the son that was left at home. Diba? Yung panganay na naiwanan sa tahanan, kagaya ng mga Israelita. Palaging nasa piling ng Panginoon, pero hindi ma-enjoy yung biyaya ng Diyos. Palaging kautusan. Kaya pala nandoon, ginawa ko yung utos mo. Diba? Palagi lang silang kautusan, mga kapatid. No, makuha nyo yung typology sa bagay na ito. Diba? Kagaya ng Israel na tinatype ng prophet, the son that was left at home, that felt bad towards his brother, and I believe that's the way the story goes. And he was very provoked because of the father had received the loss, straying son back in his attitude of approach to it. Hindi matanggap ng Israel na mayroong biyaya sa intil, mga mahal na kapatid. Sapagkat yung bunsong anak ay yung mga intil na napalayo sa Panginoon, pero before the foundation of the world, sila pala ay anak ng Diyos. Kinakailangan silang lumapit sa Panginoon. Kinakailangan nilang makita yung kanilang kalalagayan. Di ba? Dati namuhay tayo kagaya ng isang baboy. Kagaya kumakain kung ano yung pagkain ng baboy. Pero ma-realize nyo, hindi ito yung pagkain ko. Ang pagkain ko ay ang salita ng Diyos. Kagaya ng isang agila na kasama yung mga manok. Di ba? Parang mali yung kinakain ko uod. Di ba? At nang ma-realize niya yung kanyang kalagayan, bumalik siya sa Panginoon. Hallelujah. Purihin ng Diyos, mga man na kapatid. And I spoke to the church about how that they should not feel that way. That when a sinner comes to the altar, the whole church ought to gather right around them. Don't you believe that? Amen. Di ba? Ano yung sabi sa Luke chapter 15? Verse 31, basahin natin. Ito yung sabi ng Panginoon at sinabi niya sa kanya, verse 31, ng Luke chapter 15, rito, at sinabi niya sa kanya, anak, ikaw ay palaging nasa sa akin. Kung maintindihan lang sana yan ng Israel, bilang sila ang panganay na anak ng Diyos, iyo ang lahat ng nasa akin. Hindi pinagkukulang ng Diyos ang bayan ni Israel. And he said unto him, Son, thou art ever with me, and all that I have is thine. Amen. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sabi pa sa Joshua chapter 1, verse 5 to 9, ugatin lang natin ito, ayoko madaliin to. Joshua chapter 1, verse 5 to 9, sabi rito, para makita natin kung talagang tinatanggap ng Diyos na yung Israel yung panganay na anak. Sabi rito, walang makatatayong sinumang tao sa harap mo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kung paanong ako'y sumakay, Moises, ay gayon ako sasayo, hindi kita iiwan, ni pababayaan kita. Joshua chapter 1, verse 5. Sabi roon, kung paanong ako'y sumakay, Moises, gayon ako sasayo, at hindi kita iiwan, ni pababayaan kita. Di ba? Hindi lang kay Joshua ito pinangusap sa bayan din ni Israel. Dahilan siya ay nangako kay Abraham, mga mahal na kapatid, na siya ay gagawing malaking bansa at pagpapalain ng lahat ng bansa dahilan sa kanya.
Kaya sabi pa nga, sino mang magmahal sa Israel, sino mang magpala sa Israel, pagpapalain ng Diyos. Kaya sabi niya sa verse 6, magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti sapagkat iyong ipamamana, tabayang ito ang lupain na aking sinumpa sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila. Diba? Verse 9, basahin natin ang verse 9. Hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti, huwag kang matakot ni malupaypay man, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan man ikaw ay pumaroon. So yan yung pangako ng Diyos sa bayan ni Israel, na saan man sila pumaroon, hindi sila pababayaan ng Diyos. So sino ba ang Israel sa paningin ng Diyos? Sa Jeremiah chapter 31, verse 1 to 10, basahin lang natin yung nakahula sa bahaging ito. Jeremiah chapter 1 verse 10, sabi rito, sabi rito sa verse 1, sa panahong yon, sinabi ng Panginoon, magiging Diyos ako ng lahat na angkan ni Israel at sila'y magiging aking bayan. Although tinitingnan ng Diyos na sila ay bayan, ganito ang sabi ng Panginoon, ang bayan na naiwan ng tabak ay nakasumpong ng biyaya sa ilang. Ang tanong, nakasumpong na ba ng biyaya ang bayan ni Israel? Hindi pa. Oo, ang Israel ng aking papagpahingahin. So, nagpahinga talaga ng Panginoon. Verse 3, ang Panginoon ay napakita ng una sa akin na nagsasabi, oo, inibig kita ng walang hanggang pag-ibig sa bayan ni Israel. Kaya't ako'y lumapit sa iyo na may kagandahang loob. Verse 4, ito yung gagawin niya sa Israel. Muling itatayo kita at ikaw ay matatayo, o dalaga ng Israel. Muli na ikaw ay magagaya ka ng iyong mga pandereta at lalabas ka sa mga sayawan nila na nasasayahan. Next. Muli kang magtatanim ng mga ubasan sa mga bundok ng Samaria. Kailan po nangyari yan, mga mahal na kapatid? 1967, nakabalik sila. Naangkin ulit nila yung Samaria. Kasama doon sa ilang bahagi na kanilang nakupkob nang magkaroon ng 6 Days Wars. Diba? Ano yung mga lugar na yon? Sinai Peninsula, Golan Heights, West Bank, Gaza Strip in East Jerusalem. So saan ba yung Samaria? The central region of the biblical land of Israel, today located in the northern West Bank under Israeli administration since 1967. So mayroon palang hula na muli silang makakabalik at magtatanim sila doon. At ganun nga yun nangyari. 1967. Di ba? Sabi pa sa verse 6, sapagkat magkakaroon ng mga araw na ang mga bantay sa mga burol ng Ephraim ay magsisiyaw, kayo magsibangon, kayo magsisampa sa Sion na pumaroon sa Panginoon nating Diyos. So malapit na silang makabalik. Mga mahal na kapatid. The return of the prodigal son. Di ba? Although hindi nawala yung Israel sa piling ng Diyos, palagi silang binabantayan ng Diyos, pero malayo sa Panginoon dahilan yung kanilang puso ay napakatigas. Diba? Verse 7, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, kayo'y magsiawit ng kasayahan dahil sa Jacob at magsiyaw kayo dahil sa puno ng mga bansa. Magtanyag kayo, magsipuri kayo at magsabi o Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan, ang nalabi sa Israel. Diba? Ang nakikita ko dyan, yung kalagayan ng Israel ngayon, mga kapatid. Verse 9. Ito yung mangyayari sa kanila. Narito aking dadalhin sila mula sa lupaing hilagaan at pipisanin ko sila mula sa mga kahuli-hulihang bahagi ng lupa. Ganyan yung nangyayari ngayon. Ibinabalik na sila sa kanilang lupain. At kasama nila ang bulag at mga pilay at ang buntis at ang nagdadam na magkakasama. Malaking pulutong na magsisibalik sila. Verse 9. Sila ay magsisiparitong may iyakan, may pamamanhik, na aking papatnubayin sila at silang palalakarin sa tabi ng mga ilog ng tubig. Nandyan yung salita ng Diyos. Sa matwid na daan na hindi nila katitisuran. So tisod pa rin kasi yung bahay ni Israel ngayon sa Panginoon. Hindi nila matanggap yung biyaya na dala ng Panginoon. Kaya sabi rito, sapagkat ako'y pinakaama sa Israel. Sino yung panganay na anak? Ang Israel, mga mahal na kapatid.
At ang Ephraim, ang aking panganay. Hear the word, O Lord, O your nation, and declare it in the isles afar off. And say, He that scattered Israel will gather him, and keep him as a shepherd does his flock. So patunayan lang natin na yung Israel, yung pinakapanganay na anak, Hosea chapter 11 verse 1. Ito mismo ay pangungusap ng Diyos, ng bata pa ang Israel, aking minahal siya, at tinawag kong aking anak mula sa Ehipto. Tinatawag pala ng Diyos ang Israel bilang isang anak. Amen. Hosea 11 verse 1, ng bata pa ang Israel, aking minahal na siya. At tinawag kong aking anak mula sa Ehipto. Sa Exodus chapter 4 verse 22, sabi ng Panginoon dito, ito yung sinabi ng Panginoon kay Moises na sasabihin niya kay Paraon. Verse 22, at iyong sasabihin kay Paraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Israel ay aking anak, ang aking panganay. Meron ba kayong nakikita mga kapatid? Doon sa prodigal son, sino yung panganay na anak? Ang bayan ni Israel. Sino yung pangalawang anak? Sino yung bunsong anak na isang alibugha? Ang bayan ng Diyos sa mga Hintil. Ang kanyang nobya, mga mahal na kapatid, nalalagyan niya kapag nanumbalik na sa kanya, ipaghahanda niya ng pinatabang guya. Dadamitan niya ng isang pinaputing damit. Amen. Yan yung gagawin sa atin. Amen. Oh, hallelujah. Sino yung panganay na anak? Ang Israel. Palaging kapiling ng Diyos, palaging nasa kautusan, di ba? Pero hindi humihingi sa Panginoon. Di ba? So, naalala ko yung pangangaral ni Kuya Ryan way back 2018. The Kinsman Redeemer, mga mahal na kapatid. Di ba? Si Jehovah, nasa Old Testament. Pero si Jesus, sa New Testament. Di ba? So, balik na, hinahanap ko sana yung pangaral na yan kagabi, pero wala pa lang na-record. Picture lang yung na-picture ko, mga kapatid. Di ba? So, ako ay nagagalak sa bahaging ito na makita ko na yung panganay na anak ang Israel. Pero pwede din naman nating tingnan na yung panganay na anak ay tayo ito mismo. Di ba? Palagi tayo nasa gawain, pero kung mali yung kalagayan ng puso natin, hindi natin ma-enjoy ang biyaya ng Diyos. Kagaya ng bayan ni Israel. Nandiyan yung pag-ibig ng Diyos, nandiyan yung biyaya ng Diyos sa kanila, pero nakatali lang sila sa kautusan. Bakit? Yung kanilang puso ay hindi nako-convert. Kaya mayroong pangako ang Diyos sa bayan ni Israel na si David mismo yung nangusap. Mangyayari yan matapos na ipaganda ng Diyos ang kanyang nobya sa kasalan. Amen. Kapag natapos na, hallelujah, yung kasalan na yan, which is the rapture, mga mahal na kapatid. Aakyat na yung nobya sa presensya ng Diyos. Di ba? Nandyan na yung Israel. Papasok na yung biyaya sa Israel. Pero bago nila matanggap yung biyaya ng Diyos, titingnan muna, sisiyasatin muna ng Diyos yung kalagayan ni Israel, ihahayag muna ng Diyos yung kalagayan ng kanilang puso at gayon yung makikita natin. Di ba? Magagalit yung Israel. Bakit ganyan yung pagpapalaga mo? Doon sa bunsong anak na yan na napalayo sa iyo. Di ba? At pagkatapos na ma-realize, balikan natin yung Luke chapter 15, ma-realize, di ba? Dahil nangusap dito, ang Panginoon, verse 30 or 31, dahil sinabi ng Panginoon, ang lahat ng nasa akin ay iyong lahat ng akin. Makakabalik yung biyaya ng Diyos sa bayan ni Israel. Amen. Thou art ever with me. Hindi kita pinabayaan. Hindi kita iniwan kailanman. And all that I have is thine. I-enjoy ng Israel ang bagay na meron ng ating Panginoon. Sapagkat ang biyaya ay nakabalik na sa kanila. Pero yung bunsong anak, which is ang nobya ng Panginoon, nandoon na sa piling ng ating Panginoon.
Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon sa bagay na yan? Amen. So, huling talata huling aklat na babasahin ko, iiwanan ko sa inyo. Hebrews chapter 13, verse 5 to 9. Ito yung gawin natin. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Verse 5, Hebrews chapter 13. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, magkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita pagkukulangin. Amen. Sa anumang paraan, hindi kita pababayaan. Ano pat ating masasabi ng buong tapang? Ang Panginoon ang aking tulong. Hindi ako matatakot anong magagawa sa akin ng tao. Alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Diyos. At sa pagdidili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Verse 8, si Jesucristo ay siya rin kahapon at ngayon. Oo, at magpakailanman. Huwag nga kayong padala sa mga turong sari-sari at di kilala. Sapagkat mabuti na ang puso ay patibayin sa pamamagitan ng biyaya. Amen. Hindi sa pamamagitan ng mga pagkain na di pinakikinabangan ng mga nag-abala sa kanila. Nakita ko lang dito, literal na pagkain, mga kapatid. Pero mayroong pagkain na maging man yung naganda ay nakikinabang. Kasi kung titingnan nyo sa restaurant, mga kapatid, nandoon yung mga chef, hindi naman sila yung nakikinabang ng kanilang inihanda. Pero iba sa spiritual. Amen. Ang unang nakikinabang ng pagkain ay yung naghahanda, mga mahal na kapatid. Kaya nawa, mga mahal na kapatid, patibayin tayo ng biyaya ng ating Panginoon. Hallelujah, sa oras na ito, hindi ko nababalikan yung napakaraming mga bagay. At ako naman ay umaasa na naibahagi ko yung bagay na aking tinanggap sa Panginoon. Bilang yung panganay na anak, ang Israel, yung bunsong anak ay yung kanyang nobya, which is ang bride, ang hintil na mga mananampalataya. Na pwede rin nating tipuhin ito sa ating kalalagayan. Amen. Nawa, maging mapagpatawan tayo. Mag-move on tayo, mga mahal na kapatid. Yan kasi yung Israel, di makamove on eh. Diba? Nang dumating nga ang ating Panginoon, hindi pa rin sila makamove on. Palagi pa rin nakatingin kay Moises. Pero gayon pa man, mga kapatid, sa Panginoon lamang po ang lahat ng kapurian. So, ang karagdagan ay aking bibigay po sa ating kapatid. Brother Ryan, God bless you all. Tinatawagan ko po ang ating kapatid. Salamat sa Panginoon. Di na po ako mananalangin. God bless po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. God bless you all, mga mahal na kapatid. Isa pang malakas sa palakpak, mga kapatid. So, konti lang na lang din marahil ang maidadagdag ko dahil halos nasabi na sa atin. Actually, bago pa binanggit ni Brother Chad yung pagta-typology regarding sa Israel at sa Gentiles, na isulat ko na. Na-note ko na, pero kalaunan pala ay dadaanan din niya sa dulong bahagi. So tama po yun, yung pagtitipo. Ang Biblia ay isa po itong book of typology. Isa po itong book of parable, mga mahal kong kapatid. Yung mga nangyari sa lumang tipan ay tipo at larawan sa mga tunay na mangyayari. At ang hintil ay nasa lumang tipan na, mga kapatid. Magkasama na ang Israel, ang mga Hudyo at mga hintil. Hindi tayo lumitaw lang, bagamat tayo mismo, yung mga pagkatao natin, ay lumitaw sa panahong ito, pero kung ang titingnan natin ay ang plano ng Diyos, both the Hebrew people and the Gentiles ay magkasama na. At bago pa nga nagkaroon ng Hebreo na mga tao, ay iisa lang yung tao, di ba? Si Adan. At nagkaroon ng pag-aasawa, nagkaroon ng mga anak, nagkaroon ng pamilya, nagkaroon ng intermarriage between the sons of God and the sons of men. Kaya nagkaroon ng dalawang uri ng tao sa ibabaw ng lupa. Ang lahi mula kay Cain
na mamamatay, na sinungaling, at ang lahi naman na galing kay Adan at galing sa kanyang anak na si Seth na pumalit kay Abel dahil si Abel ay pinatay. Pero nang establish ng Panginoon ang New Covenant nang dumating ang bayan ng Israel, inihiwalay ng Panginoon ang Israel. Di ba? Nasa kanya ang Israel kasi firstborn, mga kapatid. Ayon sa batas, ayon sa law, ang lahat ng authority, inheritance, ay para sa firstborn. Para sa panganay. Yan talaga yung law, mga kapatid. Kaya napakataas ng pagkilala ng Panginoon sa Israel. At ganun din doon sa talinghaga na binasa natin kanina about sa the feeling righteous and the feeling unrighteous. Yung panganay, feeling righteous. At yung pangalawa naman, feeling unrighteous. Yung feeling righteous, delikado. Yan yung mga Hudyo, mga scribes, Pharisees. At yung mga feeling unrighteous naman, ito yung mga hintil. Na kaya feeling nila, hindi sila matuwid, parang yung bunso na sabi niya, Ama, hindi na ako karapat-dapat na maging anak mo. So, ang damdamin na yon ay feeling unrighteous. Hindi na siya karapat-dapat na maging anak. So, parehas yung damdamin nila. Pagiging real, pagiging totoo sa kanilang sarili. Totoo sila sa kanilang sarili. Yung isa ay feeling righteous, yung isa naman ay feeling unrighteous, pero parehas mali sa harapan ng Diyos. Pero abang tinitingnan ko ang mensahe sa umagang ito, bago pa niya sinabi ni Brother Chad, yung huling mga bahagi ng pangungusap, naisulat ko na dito, nakakapital lahat. Sa note ko, it's all about grace, mga kapatid. It's all about grace. Nang dumating ang ating Panginoong Jesus, nang siya'y magkatawang tao, ang dala niya ay biyaya. Ang panganay ay nangangailangan ng biyaya. At ang bunsong anak ay nangangailangan ng biyaya. Ang mga Hudyo ay nangangailangan ng biyaya. Yan ay talinghaga na ni Pablo. Yan ay sinabi na ni Pablo sa Roma na ang mga Hudyo ay nangangailangan ng biyaya. At ang biyaya naman na kailangan natin ay ating naranasan, mga mahal kong kapatid. So, salamat na lang sa Diyos sa kanyang biyaya, mga kapatid. Ang dami kong na-note dito, kasi akala ko may sapat pang oras. Naibigay naman na ni Brother Chad. Halos ang ilang mga na-note ko dito ay nabanggit na nitong mga huling bahagi. So, hindi na po ako magpapakaabala. Aawit tayo ng isang kanta. Tayong lahat ay magsitayo, mga kapatid.